So, salamat. Ang ating awitan ay paghahanda ng ating pananambahan. Kaya hindi lahat o ng awitin pang Diyos. Okay, kayo po ay akin pong pinaka-pakiusapang tumayo muna. Yung mga nandito para sa paggalang natin sa ating babasahing talata, ang Galatia chapter 1, verse 6 hanggang 9. Kung gusto niyong magbasa, ay sabayan niyo ako. Nandiyan naman sa screen. Basa. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito hindi ibang ebanghelyo, kundi merong ilan na sa inyo ay nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming pinangaral sa inyo ay matakwil. Ay sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Manalangin po tayo, Panginoon Diyos sa langit, samahan niyo ako, kami, ng Banal na Espiritu at pangunahan, turuan, at ang dugo ng Panginoong Hesus, patuloy na tumalisay sa aming buhay, mula sa aming mga karamihan, dulot ng mga kasalanan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Ang ating pag-uusapan ngayon ay false gospel. False gospel. Maling ebanghelyo. So, ibig sabihin, may maling ebanghelyo talaga. Kaya mag-iingat po tayo, hindi lahat ng naglipana na pangangaral ng ebanghelyo ay tama. Ang sabi diyan ay false gospel. Balikan natin na para maintindihan natin. Sana ay maintindihan talaga natin nga at makapasok sa ating puso. Dahil itong ating pag-uusapan mga kapatid ay between life and death. Kapag hindi mo ito naintindihan at natanggap, ay pa-impyerno ka. Pero kung itinatanggap mo, naunawaan mo, ay mapalad ka. Dahil kayo palangit. Mga kapatid, walang bumabaliwala at humahamak sa ebanghelyo na libre. May consequence po yan. Ako'y namamangha na kayo dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo. May ibang ebanghelyo. Buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, ang sabi, na ito hindi ibang ebanghelyo. Kundi merong ilan na sa inyo yung nagsisiligalig. Kita niyo ha, may mga taong panggulo lang. Tatandaan ninyo, may mga mangangaral na ang pakay ay mangligalig lamang. Yung bang pampalito, pampalabo, pampagulo, kumbaga sa gulay ay balanoy. Alam niyo ko yung balanoy? At nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo. Mayroong mga taong hindi pakay na ituro ang ebanghelyo, kundi pasamain. Pasamain. Kaya obvious naman yung mga taong hindi nakakamutaktak ng ebanghelyo, at sinisira lang ang ebanghelyo, pinasasama lang ang ebanghelyo, kaya sila po yung masamang impluensya na tao sa mundo. At ang gumagawa ng mga yan ay mga relihiyon din. Mga gumagamit din ng Biblia. Sumasambitla din ang pangalan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Kaya malihong sabihin na lahat na may sa Diyos. Meron nga nagpapasama eh. Paano sasabihin mo sa Diyos lahat? Pinasasama ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya ating aaralin ngayon yung mali na ebanghelyo. Dahil automatic, kapag naunawaan mo yung mali, abot mo na yung tama. Sa kabaliktaran naman, pag naunawaan mo yung tama, ay di abot mo na yung mali. Gaya nga ba gayon?
Bakit mo na lamang 1 plus 1 ay equals 3 na mali? Kasi alam mo, ang tamang ang sagot ay ito. So, yan po ang ating pag-uusapan, mga minamahal. Yan po kasi ang idinidiin ng ating talataang binasa. Merong ibang ibanghelyo. Bukod sa tama, merong iba. E di kapag yun ay iba na, ay hindi naman dalawa ang tama. Iisa ang tama. So kapag yun ay ibang ibanghelyo na, yan po yung mali. At kalungkot mang sabihin, ang tao ay biktima ng maraming tao ay biktima ng mali. Kaya nga tanungin mo sila, ikaw ba'y tiyak na pag namatay pa lang, Pastor, hindi ko pa alam. Kasi ang nakarating sa iyo ay mali. Kasi pag tama, tiyak. Pag mali, walang pihok. Kayo ba'y nagdadalawang isip pa, 1 plus 1 ay 2? Parang ako hindi nakakapihok. Parang ako'y nag-aalinlangan yata yung 1 plus 1 ay parang. Ay gagangay na, ay kaya ito. Pagka obvious na 1 plus 1, na ito ay panatag kang 2 yun. So bakit maraming tao hindi tiyak na palangit? Kasi nadat nga ng mali. Naintindihan niyo ba yan? Pero kapag ang nakarating sa iyo tama, pag tinanong ka kahit biglaan, kahit bagong gising, okay, pag namatay tiyak ng palangit, ay Bakit? Ayaw kinananampalatayang si Jesus lang tagapagligtas eh. At siya yung ebanghelyo. Okay, maliwanag ko ba? Una, sa ating mga talataang ito, ano ba ang false gospel? Lagay natin. Ano yung false gospel? False gospel is yan. Amen. False gospel is if it is not perfectly all about Christ. Ang bulang ebanghelyo ay kapag ito'y hindi ganap na kay Kristo lamang. Tingnan niyo pa ang verse 4. Hindi natin na isama, pero ilagay natin ang verse 4. False gospel is, sige, na siyang nagbigay sa kanyang sarili sa ating mga kasalanan. Sino ba napako sa krus? Sino ba ay pinanganak sa sabsaban? Sino ba ang pinahirapan ng kakamatayan sa krus? Sino bang inilibing? Baptist ba yan? Catholic ba yan? Binyag ba yan? Bautismo ba yan? O si Jesus? Therefore, sabi, na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y mailigtas. Therefore, ang ebanghelyo yung magliligtas. Tama ba? Sino yung magliligtas? Yung ibinigay ang kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan. So, ang false gospel ay kapag ay tuturo ay maliligtas ka, may mabibinyagan, false yun. Dahil hindi yun ang nagbigay ng sarili. Kaliwa-liwa nag-ibigay paguguluhin. Tama ba? Na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. So, ang false gospel ay kapag bukod kay Jesus, na maliwanag na siya ay ibinigay ang kanyang sarili upang tayo mailigtas. Therefore, ang false gospel is if it is not perfectly all about Jesus. Ang bulaang ebanghelyo, ang fake na ebanghelyo ay kapag hindi tumutukoy na lahat kay Kristo. Bakit tinutukoy na lahat kay Kristo? Kasi ang alam lang nila the death, burial, and resurrection. Hindi lang ganun ang ebanghelyo.
John chapter 1, verses 1 hanggang 3. Tingnan nyo. And 14 and 29. Para maintindihan natin, ang Ebanghelyo hindi nakapako lang sa death, burial, and resurrection. Kasi bakit ba si Kristo namatay, nalibing at nabuhay? Bakit kaya niyang mabuhay na mag-uli? Tingnan nyo ha, nang pasimula siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. At tandaan ninyo, hindi si Kristo magiging tagapagligtas kung siya'y tao lamang. Mayroon tinanong sa ordination, sino ang tagapagligtas? Ang taong si Kristo, ang taong Diyos. Ang sabi niya, taong Diyos. Mali. Ang sabi naman ng isa, taong laman. Hindi. Ang tagapagligtas, si Kristong Diyos na nagkatawang tao. Kaya pag sinabing Ebanghelyo, it's all about Jesus. Kasama diyan yung kanyang dating kalagayan, Diyos nakapantay ng Ama. Verse 2, sabi diyan, ito rin ang pagsimulay sumasa Diyos. May kasama ang Ama sa walang hanggan. Yan ang Anak at ang Holy Spirit. Kaya pagdating ng verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Si Kristo yung Diyos na kapantay ng Ama na manglilikha. Pero pagdating ng verse 14, nagkatawang tao ang berbo. Kasi hindi siya mamamatay kung hindi siya naging tao. Pero ano ang kanyang kalagayan nung hindi pa siya nagkakatawang tao? Siya ay Diyos. So walang ebanghelyo, walang mabuting balita, walang tagapagligtas kung siya ay hindi Diyos na nagkatawang tao. Maliwanag ko ba gayon? Kaya kung ang paniniwala mo si Krisita o lamang, wala kang ebanghelyo. Fake yung ebanghelyo mo. Kung si Kristo ay isa lamang propeta, ay fake ang ebanghelyo mo. Ang tunay na ebanghelyo, siya'y Diyos na nagkatawang tao. Dahil hindi pwedeng mamag-itan sa tao at sa Diyos ang taong tao lang. Hindi rin pwedeng mamag-itan sa Diyos at tao ang Diyos lang. Dahil ang may problema ang tao at ang Diyos, kailangan ang gigitna ay Diyos na nagkatawang tao. At walang Diyos na nagkatawang tao, kundi si Jesus lang. Hindi ang Ama, hindi ang Holy Spirit, lalo namang hindi ang Anghel, lalo namang hindi si Kibuloy, si Manalo. Kaya yung hindi naniniwala dito, mga minamahal, ibang ebanghelyo. Maliwanag mo baga? Dapat ang ebanghelyong sinasampalatayanan mo, ay si Jesus na Diyos na nagkatawang tao. Na yung kanyang katawang tao, pagdating ng verse 29 ng John, tingnan niyo po, na kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Siya ay Diyos na katawang tao? Siya ay Diyos na katawang tao? Anong tinipuhan niya? Korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Bakit siya mag-aalis? Kasi walang aalisin sa kanya. Siya'y banal na Diyos na walang kasalanan para sa ating makasalanan. Naintindihan niyo ba yan? Kaya walang pwedeng maging tagapagligtas mula sa tao na hindi galing sa pagiging Diyos. Sapagkat walang tao na hindi banal. Walang taong banal. Lahat makasalanan. Maraming talata yan. Pero hindi ko siya kakalampihin ng oras pag binasa ko lahat. Yan inyong basahin. So, may false gospel. Ang false gospel is if it is not perfectly all about Jesus. Then number 2. Number 2. False gospel is if it is not pure grace of God. Naintindihan niyo ba yan? Ibig sabihin, ang tunay na ebanghelyo ay purong biyaya. Hindi ito gawa.
at wala kang bahagi dun. Kapag ikaw ay nakapakinig ng Ebanghelyong, sumapi ka sa amin at maliligtas ka, fake yan. Kasi may bahagi ka eh. Hindi yan purong biyaya. Tama ba? Ay magpakabuti ka lang, sundin mo ang 10 utos at maliligtas ka. Hindi yan Ebanghelyo. Bakit? May gawa. Tingnan po natin ang talata. Verse 6. Simula pa lang ng verse 6, makikita natin. Ako'y namamangha na kayo dali ninyong nagsilipat sa ibang Ebanghelyo. Sa ano tinutukoy na ibang Ebanghelyo? Buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya. Therefore, ang ibang Ebanghelyo ay kapag hindi sa biyaya. Maliwanag mo baga? Nako. Ang iba, hindi lang kayo nagmamalay. Sa totoo na, bangayan ng bangayan na. Maraming relihiyon ngayon. Kahit nga magkakapwa. Sa totoo na. Kasi ang halagahang maintindihan ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, pure grace of God. Ano ang ibig sabihin ng pure grace? Wala kang kabaha-bahagi. Ultimong ikaw ay manampalataya at magsisibigay pa rin yun ng Diyos. Kasi kung yun ay galing sa iyo, hindi yun pure. May bahagi ka eh. Naintindihan nyo gayon? Verse 15. Ano sabi ng verse 15? Hindi ko nababasahin yung mahabang yan. Utik-utikin na lang natin. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pasatihan ng aking ina. Akalain mo yon. At ako'y tawagin sa pamamagitan ng aking galing. Hindi. Tama ba? Ng biyaya. Ibig sabihin mga kapatid, yung iyong palang kaligtasan ay nakatalaga, hindi ka pa ipinapanganak. Sabi, paglilingkod daw yan. Ay, paano ka makakapaglingkod kung hindi ka muna ligtas? Sadyang, kung i-apply mo yan sa paglilingkod, hindi ka pa rin hindi pwede isang tabi yung kaligtasan. Sapagkat may naglilingkod na, pero itinaboy pa rin ng Panginoon. Ang sabi doon sa Matthew 7:21, wag niyo na ilagay. Di ba Panginoon, 23, hindi ba Panginoon, sa pangalan mo, nagsipanghula kami, nagpalayas ang demonyo, at sa pangalan mo, gumawa kami ng mga dakilang gawa. Pero sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Ibig sabihin, naglilingkod na, hindi pa rin tinanggap. So kung ikaw ay tinatanggap ng Diyos at nakatalaga ka sa paglilingkod, kaakibat na doon ang pananampalataya, ang kaligtasan. So, ang tamang Ebanghelyo, ay yung ikaw ay puro na nahaligtas sa biyaya. Wala kang kabahabahagi. Bakit? Wala ka pa sa kaduluduluhan ng kamuta-mutaan ng iyong ina at ng iyong lolo at lola. Hindi ka pa pinapanganak. Ano sabi ni Pablo? Ayon sa pagkakilala. Ayon sa pagkaintindi niya kung bakit siya naligtas. Balikan natin. Ngunit nang magalingin ng Diyos, ang Diyos ang nagpasya. Ang Diyos ang nagmagaling. Kaya sa kaligtasan, ang Diyos ang magaling, hindi ikaw. Ay, kung ang Diyos ay walang nakitang kahusayang manampalataya sa akin. Kung hindi ako magpapasya, walang magagawa ang Diyos. Alam nyo, yung ipinasya mo ngayon, naipasya na yan noon. Ang pagpapasya mo sa oras na mapakinggan mo ang Ebanghelyo ay resulta lamang ng matagal ng ipinasya ng Diyos. Kailan nagpasya ang Diyos na ikaw ay maliligtas sa biyaya? Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina. Ibig sabihin, wala pa siya, hindi pa siya pinapanganak. At ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Oh, ikaw may nagawa na nung hindi ka pa pinapanganak.
ikaw ang magpapasya ng iyong kaligtasan. Yes, nagpasya ka, pero resulta ng pasya ng Diyos muna. Hindi ka nga makapamili kung sino ang iyong magiging tatay. Tama ba? Hindi mo nga napili kung sino ang iyong magiging nanay. Hindi ka nga nakapamili ng ilong. Tama ba? Ay kung talagang tayo ang may kalayaan magpasya, ay pipili ng maganda-ganda. Ay wala yan ang nadatngan. Tama ba? Ano kang ang laki ng problema ng mga yan? Tama ba? Kaingay-ingay sa media, hindi mo na mamutaktakan. Tapos manlalait pa ng pinanggalingan. Ay wala ka naman kung wala kang pinanggalingan. Naku po, Maria Joseph. Ay di lalong pinagtibay sa Efeso 1 verse 4. Silipin nga natin ng kaunti ang Efeso 1 verse 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan. Eh kanina, buhat pa sa sinapupunan ng iyong ina, ay mas lumalim ere. Wala pa ang ina mo. Wala pa yung ina mo. Ay wala pa nga ang mundo. Ayan daw ay sa paglilingkod. Lagi ka pinaghihiwalay ang paglilingkod at kaligtasan. Hindi ka nga pwedeng maglingkod na hindi ka muna ligtas. Kalakip yan. Kumbaga sa pera, fake yan kapag kuro lang pero walang tao. Tama ba? Ay mahirap ho kapag tayo pinanganak ay kanan lang ang kamay, walang kaliwa. Tama ba? Maliwanag ko baga. So may mga fake, may mga false gospel. Ano yan? If it is not pure grace of God. Para magiging pure, wala kang bahagi. Bakit? Kailan ka ba itinalagang maligtas? Hindi ka pa tao. Kapag hindi ka pa tao, anong may contribute mo sa kaligtasan mo? Recipient ka lang. Pero wala kang part. Tao daw ang magpapasya. Sabi nga sa inyo, ang daming practical na hindi mo kayang pasyahan. Yung sex mo, hindi mo kayang pasyahan. Ano, nung binubuo ka pa, paano ka magpapasya? Wala ka pa nga. Gusto ko yung kay lalaki. Ang bilang lumabas ibabae. Tama ba? Na hindi mo nga napili kung saan bansa kay papanganak. Maliwanag ho yun. O di ang nagpapasya, hindi ikaw. Diyos. Ngayon, yung manampalataya ka ngayon, yan ay bunga ng kanyang ginawa at pinalano noon pa. Acts 13:48. Dagdag ko lang ng konti. Acts 13:48. At nang marinig ito ng mga hintil, ay nangagalak sila. At nilawalhati ang salita ng Diyos. At nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga. Bakit nanampalataya? Nakatalaga. Sino ang nagtalaga? Ikaw? Ano mamumutaktak mo sa pagtatalagang yan? Natindihan nyo gayon? Baka na may amin kayo ng amin, tapos mamaya ay, parang hindi yata malinaw yun. Parang gulo na sinasabi ni Pastor. Ano? Ay, ang dami hong manggugulo ngayon. Kaya hindi ka sabi, naibig pasamain ang Ebanghelyo na mga nagsisiligalig, nagsisipang-ligalig. Kapag hindi ka nag-iintindi ng sinasabi ko sa iyo ngayon, isa ka sa maliligalig. At pihong ikay maliliglig. Naintindihan nyo gayon?
Oh, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Past tense. Ligtas na. Hindi maliligtas pa lang. Sa magitan ng ito dito nagkakagulo eh. Yung pakibasa ng dulo. Kaya nga pagbabasahin, alin dyan yung kaloob? Yung nangaligtas o yung pananampalataya? Yes. Pero sa mga friend natin, mga huso-huso, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ikaw ay naligtas sa magitan ng pananampalataya. Ayon sa biyaya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ibig sabihin yung pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y bigay pa rin ng Diyos. Ngayon sabi nila, hindi yan. Ang bigay sa iyo, yung kaligtasan, na kaya ibinigay sa iyo, nanampalataya ka. Sige, di ating tingnan kung yun nga yun. Tingnan natin po sa verse 10. Verse 10. Para makita natin kung yun nga. Sapagkat kayo'y kanyang gawa. Take note. Sapagkat kayo'y kanyang gawa. Ano pinag-uusapan? Kaligtasan. So siyang gumawa. Balik tayo sa verse 1. Yung verse 1 na yan. Verse 1. Para maintindihan natin na faith talaga ang bigay, hindi ang kaligtasan. Package deal yun. Kapag binigyan ng pananampalataya, ligtas ka. At kay binuhay niya, lilinaw na. Paano magiging iyo yun? Hindi mo nga kaya. Diyan pa rin kakagulo. Binuhay niya. Ay, di ibig sabihin tayo patay. Nang kayo mga patay, alam niyo ba sa Grego yung patay, necro? Ibig sabihin talagang as in corpse, patay. Ay, may kayo nakakapakinig nung kausap ng Diyos. Actually, paliliwanag ko yung mamayang hapon eh. Di bagay ang tao ay tatlong bahagi. Kaluluwa, katawan, at espiritu. Saan galing ang katawan? Saan galing? Sa alabok. Kaya nga tayo libagin. Dahil tayo galing sa alabok. Nung maanyuan yung alabok, nagkaroon ng katawan, kompleto na, may atay, may dugo, etc. Kompleto na. Ang ginawa ng Diyos, hiningahan ang ilong. At binigyan ng buhay. Ano ang buhay na yon? Hindi pa yun. Espiritu yun. Espiritu. So kaya ang katawan, dahil galing sa alabok, ang kamalayan na yon, panglupa. Kaya ito yung nangangain ng lamang lupa. Tama ba? At yung hininga, na galing sa Diyos, yun ang espiritu, kaya naman yun ang pangkamalayang pang Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Sa lupa, pangkamalayang, ang katawan, pangkamalayang lupa, ang espiritu, palibhasa, galing sa Diyos, pangkamalayang Diyos. Nung magsama, ang paliwanag niya sa amin ni Pastor Raut, nung kami na sa Bible School, na magsama ang buhay at alabok, nagkaroon ng kaluluwang may buhay. Kung baga nung mag-spark, nagdulot yun ng kaluluwa. So, na-create nung magsama, ang alabok at ang espiritu ay nag-create ng soul. So, yung soul, ito yung tayo. Na nakakamalay sa Diyos dahil lang may espiritu at nakakamalay ng panglupa dahil magkakasama yun. Naintindihan niyo ba ngayon? Ngayon, nagkasala, namatay. Ay, beto nakakapakinig pa'y patay na. Para sa kanila, hindi patay na patay. Naghihingalo.
talaga bubuhayin kung naghihingalo lang? Yun ang unang puntos. Bakit bubuhayin pa ang termo kung naghihingalo lang? Pandalawa, mga minamahal. Ang tao ay tatlong sangkap, pero may dalawang kalikasan. Tatlong sangkap, may dalawang kalikasan. Bakit? Ang kaluluwa at espiritu, pareho lang ang nature. Yun ang spiritual part natin. Pero ang katawan, ito yung material part natin. Tatlong sangkap, pero may dalawang kalikasan. Naintindihan niyo ba yun? Ngayon, bakit nakakapanik pa'y patay na? Ang nakakapanik tong kaluluwa. Dahil ang halatang patay, yung naiintindihan ng kaluluwa, ayaw. Ayaw. Kaya sabi ng John chapter 4, verse 23-24, ang sumasamba sa Diyos ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga ang tao hindi na ngayon mananamba ng Diyos, patay ang Espiritu. Kaya nga ang tao kinakailangang ipanganak na muli, saan? Sa Espiritu. Yung kasing Espiritong yun ang namatay. Amen. Paano ka makakapanampalataya ay patay nga? Ay di therefore ang kaloob, ang kaloob dyan ay pananampalataya. Bakit? Patay ka nga. Ano ka magagawa ng patay? Eh, bili ka nakakahimik. Alam nyo, kahit naman ang Panginoong Sus nung buhay pa siya, nakakausap din naman niya mga Pariseo. Kaya nga sabi niya, ilibing ng patay ang patay. Ibig sabihin, ang mga taong hindi ligtas may konsensya. Pero bakit patay? Yung soul niya ay spirit din. Spiritual ang nature. Pero yung patay na yumayakap, natutuwa, sumasamba, nagtataglay ng kamalayan sa Diyos, yun ang patay. Ay ngayon, pagdating sa Efeso, balik tayo. Maliwanag ko baga. Kaya kapag ang Ebanghelyo ay may bahagi ka, delikado. Sapagkat sabi ni Pablo, biyaya. Pag sinabing biyaya, wala kang bahagi. At kayo binuhay niya ng kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Sige. Na inyong nilakaran nung una. Tanyo ka. Patay, pero may nilakaran. Ibig sabihin talaga ang patay dyan, yung nabubuhay sa kasalanan. Are you with me? Bagaman siya'y buhay, ay patay. Siya nagpapakaybuyo sa kalayawan, bagaman buhay, ay patay. Ano ibig sabihin ng patay? Hiwalay. Walang magagawa. Kaya yung manampalataya, bigay din lang ng Diyos. Nagpasya ka, bunga ng kanyang unang ipinasya. Maliwanag ko baga? Tingnan po yung mga taong patay, sino naghahari? Na inyong nilakaran ng una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, hindi nakaayon ang tao sa Diyos. Salangsanga ang tao sa Diyos. Tama ba? Bakit? Yung namamalayan ng kaluluwa, hindi matanggap ng kanyang espiritu. Bakit? Ang kanyang espiritu patay. Kaya ang ginagawa ng Diyos, binubuhay yung kanyang espiritu, binibigyan uli ng datang kamalayan para yung naunawaan ng kaluluwa, makapagpasya yung will. Na pwedeng naiintindihan ng kaluluwa pero walang response at galit lalo. Bakit? Hindi kayang tugunan. Kaya mapalad yung nananampalataya na kay Jesus ng totoo. Ibig sabihin, nabiyayaan ka. Na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Hindi Diyos ang namamayani sa buhay ng hindi ligtas. Nakakita na ba kayo ng isang malaking false? Hindi false gospel. Yung malakas na rumaragasang tubig. Nakakita na ba kayo ng malakas doon?
Sa Lawasa yata may ganun din. Naintindihan niyo ba ganyan? Ibig ko sabihin, ako'y naghahalimbawa lang alam sa totoo na, ay ko na. Dinadalangan ko na para makaabot sa atin. Kasi maraming nang liligalig ngayon pag di mo naintindihan na rin. Aba, akala mo ito basta-basta. Ang lakas na rumaragas ang alon. Ngayon, may dahon na tuyo. Kaya-kayang, halimbawa nahulog, dahon, kaya-kayang umahon ng dahon. Ba, ang lakas mo naman, nakaahong ka. Pinasyahan ko. Di mo kaya. Ngayon, kung makaakyat ka doon sa malakas na ragas, yun ay mirakulo. Halimbawa, ikaw ay may 50 stories building. Tumalon ka. Nung ikinasa kalagit na 25 stories, bigla ko nakatalon. Makabalik. Hindi mo na kayang ibalik. Hindi mo na kayang ibalik ang sarili mo. Liba na lang may kamay na sumambot sa'yo. Ibalik ka sa itaas. Kaya ang biyaya, kahit pa magpasya ka, hindi mo kaya, bulusok ka na. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Maintindihan niyo ba ngayon? Ay siya. Wala natin yun, naintindihan na. Number 3. Paul's gospel is, if it is that powerful to change life. Ang bula ang ebanghelyo kung ito'y hindi makapangyarihang magbago ng buhay. Naintindihan niyo ba yan? Verse 22 hanggang 24. Basahin po natin verse 22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo, kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay yaong umuusig sa atin ng una, ngayon nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. Alam mo, ang tunay na ebanghelyo, yung kaya kang baguhin. Tama ba? Kaya pagdating ng verse 24, ano sabi dyan? At kanilang niluluwalhati ang Diyos sa akin. O nga naman di pinagpapapatay ni Pablo dati ang mga alagad ng Panginoon. Kontrang-kontra. Talaga yan ay sa diablo, walang espiritu yan. Nakakalungkot ano? Mamaya, magkakaintindihan tayo mamaya. Pag-pray natin, magandahan yung hapon natin. Alam mo kung hindi ka nababago ng iyong paniniwala, nadatngan ka ng fake na ebanghelyo. Kaya mong iwanan yung mali mong paniniwala kapag nadatngan ka ng tamang paniniwala. Hindi pwedeng yakap ang mali, yakap ang tama. Sa totoo na. Kung kaya't hindi mo kayang iwanan ang maling paniniwala, hilaw ka pa sa tama. Naintindihan niyo gayon? May pagbabago. Dating pa impyerno, ngayon palangit na. Dati noon, iba ang pinagkakadibubuhan. Ngayon tama ang dibuto. Amen. Kaya pa yung nabago ng ebanghelyo, number 4. At hindi ko kalampi oras. Ito, ang isa dapat yung maintindihan natin, verse 5 and 11. Paul's gospel, sige, nasa makaniya ang kaluwalhatian, 2 verse 5, 2 verse 5. Sa mga yaon ay hindi kami napahinuhod, nasupilin kami kahit isang oras upang ang katotohanan ng ebanghelyo ay manatili sa inyo. Huwag niyong Ang ano ibig sabihin ni Pablo? Ipinagtanggol talaga niya ang ebanghelyo doon sa mga bumabagabag na gustong pasirain. Ang akin lang ipuntos dito mga kapatid, kapag ikaw ay tunay na abot ng ebanghelyo, hindi mo kaya itong isuko. Tutuloy ka dito. Dahil sa verse
11, yan, verse 11. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, marami taga-Antioquia ngayon no? Ay sumalansang ako sa kanya ng mukhaan, sapagkat siya nararapat hatulan. Sa kabilang dako naman, si Pedro nang hina. 2 beses nabasa ko, una nagkanulo. Ngayon naman ay napakompromise sa mga hintil. Pero later on, na-revive siya, ginamit pa siyang sumulat ng 1st and 2nd Peter. Nanindihan niyo mga ano pinupunto ko dito? Ang tunay na ebanghelyo ito, mga kapatid. Paul's gospel ito. Paul's gospel is, if it is not perseverance of the saints. Yan nalilito sila. Ang kanilang pagkaintindi, kapag daw perseverance of the saints, gawa. I-maintain mo ang pagsunod para ikay maligtas. Hindi nila alam na ang kaligtasan ay talagang dapat magtitiis. Dahil ikaw ay ligtas na. Hindi pwedeng manampalataya ka lang na walang pagsunod. Ang pagsunod hindi nakakapagligtas, pero yan ay patunay ng iyong kaligtasan. So hindi ang perseverance ay nagtuturo na ikaw pagka naligtas ay magpapatuloy ka hanggang wakas para maligtas. Hindi. Magpapatuloy ka dahil ligtas ka. Ngayon kung bakit hindi ka nakapagpatuloy, hindi ka maligtas, ay baka nga hindi ka nanampalataya. Kaya nga siya sa atin ninyo yung sarili kung kayo nasa pananampalataya. Maliban na kayo itinakwil na. Ngayon, ganito po ang kanilang sistemang mali. Sabi ng iba, just change your mind and believe. Then hawak ka na ng Diyos. Magpatuloy ka man o hindi. Magbago ka man o hindi, ang mahalaga ay nakapagpasya ka. Easy believism. Alam mo, ang pasya mo, bunga yan ng kanyang pagpapasya. At hindi mawawala ang pagiging mananampalataya mo dahil ang pananampalataya mo may hindi iyo. Hindi darating ang panahon na hindi ka Kristyano dahil naging Kristyano ka, hindi dahil mo. Dahil ang pananampalatayang ibinigay ni Kristo. Amen? Na ang pananampalataya yan, mga kapatid, mapatulad ka man kay Pedrong nanghihina na pabagsak-bagsak. Dahil anak ka ng Diyos, ibabangon ka niya. Ang matuwid ay 7 beses posibleng madapa, pero siya ibabangon ng Panginoon. Ang perseverance of the saints, ang idea ng mga kapatid, ikaw ay hawak na mahawak ng anak, magpagiwang-giwang ka na tutuloyan. Hindi ang idea yung gagawa ka na mabuti, magsikap ka para maligtas. Good works yan. It is faith in Christ that saves, not one's decision. Minsan ang tao, ay ako'y ligtas na kasi one time in my life nagpasya ako kahit wala namang pagbabago. So sila ngayon nakasalig na kanilang pananampalataya sa kanyang pasya, hindi kay Kristo. Naintindihan niyo gayon? Merong isang namatay, sabi ni Paul Wasser. Sabi naman, naglalamay palangit yan. Bakit? One time in his life, nagpasya siyang tumanggap kay Jesus. Pero ang obserbasyon, habang buhay naman magbabarik, walang pakialam sa Biblia, walang pakialam sa gawain ng Diyos, walang pakialam sa Diyos, ay di sila'y nanampalataya doon sa kanyang pasya, hindi kay Kristo. Ang tunay na pananampalataya, kay Kristo ka nananampalataya. At kapag ang pananampalataya mo ay kay Kristo, magpapatuloy yan. Dahil hawak ng Ama, hawak ng Anak, at may tatak ng Espiritu Santo. Kaya ka makapagpatuloy dahil ng pananampalatayang bigay sa iyo. Maliwanag mo ba? Ngayon ay uso ng easy believism. Just change your mind, accept the Lord, you're safe forever.
Tama yon kung ang pananampalatayang iyon ay bigay ng Diyos. Pero alam mo sa totoo na, ang dali namang sabihin manampalataya ka eh. Sino kang ayaw sa langit? At sino ka naman may gusto sa impyerno? Di ka? Lahat naman tayo ayaw sa impyerno eh. At lahat naman tayo gusto sa langit eh. Eh kaya saan ka nananampalataya? Kay Kristo sa iyo pa siya. Kaya kung kay Kristo yan, buhay yan. Buhay yan. At ang pananampalatayang walang gaway, patay. Kapag ang pananampalataya ay tunay, yan ay buhay. Kaya may paggawa. Hindi ka mabubuhay dahil ang gawa. Gagawa ka dahil ikaw ay buhay. Maliwanag ko ba? Kala mo, pinadaling masyado. Dati ako'y Katoliko, di ako nagbago na ngayon. At siya na tinanggap ko. That's all. Hindi lang relihiyon ang babaguhin. Pati disposition ng puso mo. Yung attitude mo sa kasalanan, binabago din yan. Kaya merong 4 na P pagdating sa kaligtasan in relation to sin. Number 1, salvation is we are saved from the pleasure of sin. Sin is no longer pleasure for the saved. Nagkakamali tayo pero tayo ngal-ngal sa kasalanan. Ang bigat ng kasalanan sa isang ligtas. Tama ho ba ka? Are you with me? We are saved from the pleasure of sin. We are saved from the penalty of sin. Hindi na tayo paparusahan. Tama ba? Ano ba yung isang P? Power of sin. Yun, salamat. Tayo, wala na sa kaya mga kapatid, tayo nagkakasala lang, pero hindi na tayo dominado. Iba yun. Kaya kayo sabi ako yung nagpasya na, pero habang buhay, naalipin ng alak, halipin ng club, alipin ng sigarilyo, alipin ng kasalanan, wala talagang pusyaw ng pagbabago, hindi naligtas yun. Kayo pinakita na typewriting, natalipsakan ng ink ng ballpen. Pag sinabing tilapsik, ano ibig sabihin ng tilapsik? Namantsahan. Alin ang malaking tingnan? Tilapsik? O yung puti ng typewriting? Yung puti pa rin. Tayo natitilapsikan lang. Pero mas lamang ang bagong buhay. Mas lamang. Tama ba? Kung ako may napapaliban ng pagbabasa ng Biblia, sabihin ko siya, mas lamang na ako'y lagi nagbabasa ng Biblia. Kung ako man ay napapaliban ng pag-akin ng kaluluwa, mas malamang. Kung ako man ay nagagalit, mas malamang ang hindi. Kung ako may nakakapag-isip ng masama, mas malamang ang hindi. Tama ba? Hindi yung puro ka pa. Amen. Ang sa inyong tingin ko siya, puro pikit. Maliwanag ko ba? Tatandaan niyo yan, marami nang liligalig. Imposible. Alam mo sa totoo na easy believe, magbago ka man o hindi, mahalaga yung nagpasya ka. Kaya nadami lang membro, dami naman di ligtas. Ang maganda sa church, maraming nagiging membro, pero puro tupa. Tama ba? Ako'y nananalangin na tayo dumami, kaya nga target natin 240. Kaya akala nila tayo hindi soul winner. Bago tayo mag-COVID, nasa 200 plus ang ating Bible study. And daw mga tulip-tulip, mga hindi daw nagsusulwin niya. Pera-pera lang yan. Ako, hindi man lang ako nang usig sa kanila. Actually, sa Bible, wala kang makikitang repeat after me and raise your hands up. Wala ka.
Pero ako ba'y nang usig sa kanila? Ang ano katwiran ko? And in spite of that, not because of that. Si Pedro ba'y naligtas? Sino nagpataas ng kamay? Si Pablo ba'y naligtas? Sino nagpataas ng kamay? Ay, lalo naman si Moises ng Old Testament. Si Moises kaya nasa langit. Sino nagpataas ng kamay? Hindi ko sila kinukulto. Kasi may naliligtas kahit yan. Ang nagligtas yung mensahe, hindi yung pagtataas. Baka yung iba kaya hindi nakataas dahil nung itaas mo yung ibang umibay ang paligid. Naintindihan niyo ba kaya? Napakababaw namang minsang. Sabihin wala kang espiritu ng Diyos. Ikaw ay sa diablo. Sa gwapong are. Ay kaya naman din. Delikado ka sa Panginoon. Then last, false gospel is if it is not polarized God to God. Ano ba yung polarized? Maintindihan natin yan sa 10 to 12. Tatapusin natin. 10 to 12. Andiyan pa ba kayo? Sapagkat ako bagay, nanghihikayat ngayon sa mga tao sa Diyos? O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Verse 11. Sapagkat aking pinatatalasa sa inyo, mga kapatid, tungkol sa Ebanghelyo na aking pinangaral, ito hindi ayon sa tao. Amen. Verse 12. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao. Sila puro tao. Kaya takot mangaral ng kasalanan, baka umalis ang tao. Alam mo, ang tunay na Ebanghelyo, hindi ka takot sa tao. Nakasentro ka sa Diyos, hindi sa tao. Amen. Ni tinuro man sa akin, kundi tinanggap sa magitan ng pahayag ni Hesus Kristo. Alam niyo ba mga kapatid, ang tunay na Ebanghelyo, maging ang ultimate aim ng salvation is not for man, but for the glory of God. Dito ako magtatapos. Ezekiel 36 verse 21 hanggang 23, then 26 and 27. Ngunit iginalang ko ang aking banal na pangalan na nilapastangan ng sambayan ni Israel sa mga bansa na kanilang pinaroroonan. Ano? Ang pangalan ay nilapastangan. Ano ibig sabihin nilapastangan? Mininos? Hinamak? Hindi niluluwalhati. Ngunit iginalang ko. Verse 22. Kaya't sabihin mo sa sambayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, hindi ko ginawa ito dahil sa inyo. Alam mo, niliwanag ko ano yung hindi ginawa sa inyo, yung stop lang yan, look and listen. Yan, 26-27, bibigyan ko yan ng bagong puso. Hindi ko kayo binigyan ng bagong puso dahil sa inyo. Kasi tinutukoy doon kaligtasan. O sambayan ni Israel, kundi dahil sa aking banal na pangalan, na inyong nilapastanganan sa bansa ng inyong pinaroroonan. Verse 23. At aking babanalin ng aking dakilang pangalan, na nalapastangan sa mga bansa, na inyong nilapastangan sa gitna nila, at malalaman ng bansa na ako ang Panginoon, sabi ng Panginoon Diyos, pagkaki-aariing banal sa inyo, sa harap ng kanilang mga mata. So, verse 21 hanggang 23, hindi makapayag na ang Diyos ang kanyang pangalan ay hamak. Tama. Sapagat mga kapatid, ang disenyo talaga ng Diyos sa tao kung bakit nilikha ay para purihin at luwalhatiin ang Diyos. Pero inagaw ng kasalanan.
Sa halip na ang niluluwalhati ng taong makasalanan at ang inahanap ng tao na may tanghal ay sarili. Kaysang espiritu ni Satanas. Pero pagdating ng verse 26 and 27, tingnan niyo po. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso para hindi na mo nalapastanganin ng Diyos. At lalagyan ko ang loob ng inyong buong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Verse 27. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga paluntutunan. At inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Yan ang sinasabi ng Diyos na ilalagay ko sa inyo upang ang aking pangalan ay hindi nahamakin. Therefore, ang tunay na ebanghelyo ay nakasentro sa Diyos. Hindi sa tao. Amen. Mga kapatid, mahirap yung ikikanaan din ay dahil laan ng tao. Dapat na andito ka dahil ni Kristo. Ay maraming ganyan, mag-iingat tayo. Maraming nagliligtas-ligtasan dahil may nakitang chicks. Meron din naman chicks nagliligtas-ligtasan, nakakita ng pogi. Ay, sorry ka, may asawa na ako. Alam mo ang tunay na ebanghelyo? Ang niluluwalhati Diyos. Nakasentro kay Kristo. Kaya tayo nagagalak sa mga may naliligtas kasi nadadagdagan na naman yung magpupuri sa Diyos. Dahil ang intensyon ng kaligtasan ay para ibalik yung naalis ng kasalanan na nagpupuri sa Diyos. Kaya kapag ikaw ay ligtas, dapat ikaw ay nagluluwalhati sa Diyos. Tama ho ba? Maliwanag ho ba? Sa mag-ingat po tayo. May mga nagliligalig lang na ang layunin pasamain ang ebanghelyo. Kapag ang ebanghelyong yan ay puro lagi ang biday leader, ang biday pastor, ang biday choir, ang biday tao, ang biday yung cute. Hindi ka nakakita ng maluwalhating ebanghelyo ni Kristo. Are you with me? Lahat ang piling natin tayo kinahabagan lang. Biyaya lang ng Diyos ang lahat. Salamat sa biyaya ng Diyos. Wala naman ako namumutaktakan dyan pero salamat ako'y iminulat sa kamalayan. Tama ba? Mag-ingat po tayo. Minsan, alam mo, hindi mahirap kapag ang mga natutol sa iyo nasa labas. Ang sabi nga ni Panginoon Jesus, kung sana yung labas, maintindihan ko, pero yung aking kaibigang matalik, nakasabay ko sa pagkain, nagtaas ang kanyang sakong laban sa akin. Naintindihan niyo ba yan? Madaling intindihan na yan, believers, sagyang hindi pa sila ligtas Pero minsan, pagka ang nakakapaggulat, ay yung kapaligtas daw. Na ikaw ay sa dyablo. Ikaw ay nadaya. Ikaw walang espiritu. Nakakawang nila lang. Amen? Malupit pa nito Lumpo na nga pananampalataya lumpo na ang paay, lumpo pa ang pananampalataya. Welcome to the family. I love you all. Tabi manalangin.